puno, ang daming bulaklak. Gusto ko lang next. Pwede ba dito pumunta? Ito ba sa simbahan ng PGH po ito? Ay, ang ganda oh. Ang puno ng pili. Ayan. Ang daming ano. Ayan. Pili. Ang daming bunga ng pili oh. Ang guys, pili. Ang daming bunga. May nagpupuri pagkatawa. PGH tayo guys. Oh. Ganda. Thank you Lord. Yeah. Inaanang laging sa lolo. Bless mo po. AM, 12 PM na. Guys, wala pa akong kain. Church week. Pauwi na tayo. Ayan. Init. 12 noon. Pauwi na ako guys. Dito ako sakay sa Pedro Hill Station. Dan ultrasound check ako guys. Tapos ako 7 AM pumunta na. Tapos ako ng 12 noon. Ayan. Pauwi na tayo. Pagawa ako ng whole abdomen ultrasound and breast. Daming bunga. Dito yan sa PGH. Daming puno. Pauwi na tayo. Kain muna tayo ng tanghalian. Kasi nag-fasting ako. Fasting tayo guys. Daming puno ng ano, mangga. Napaka-presko po dito. Daming puno. Labas tayo. Sobrang init. Nandito na puno. Top Avenue Manila. Kain tayo sa mga inasal. Kain tayo. Gutom na ako. Kain tayo pagkatapos na.
Pauwi na tayo guys. Dito tayo sa PGH. Pauwi na tayo. Doon muna tayo ng church ng PGH. Pasasalamat lang. Tayo sa daan. Daming puno dito sa PGH. Ayan. Ito yung PGH ko. Katapat niya na yung Supreme Court. Ayan. Supreme Court. Tapos NBI. Thank you Lord. Kasi sa December 6 na ang balik ko. 6 months na ang balik ko guys. At thank you Lord. Ilang araw ako din nakatulog dahil iniisip ko yung result ng aking mga laboratory test. And then thank God at negative naman po yung breast ultrasound ko. Negative yung breast ultrasound natin guys. Meron lang akong fatty liver. So fatty liver ay kailangan daw mag-diet. Ay. Yung lungs ko okay naman. Yung transb ko okay. Kaya yan, thank you Lord. Grabe, nakahinga ako ng maayos. Sa lahat ng may cancer patient po, pakatatag lang. Sunod din ang protocol ng plan treatment ng doktor. Ayan. Punta tayo sa church. Dito po tayo sa side ng PGH. Bago tayo uwi, tuma tayo dito sa simbahan. Bilang magpapasalamat po tayo guys. Thank you talaga. Ganda ng ano. Ganda ng PGH kasi maraming puno. Ay, may misa. July 1, ako po ay pupunta na ng Bukidnon upang doon ang aking unang assignment bilang pari, naging assistant parish priest sa isang parokya sa mga Ganda. sa bundok ng Bukidnon kasama ang ating mga kapatid na luman. At doon, meron daw akong kailangan, nahirap na kailangan pag-aralan upang maging effective na pari ako sa parokya ko. Yun ay, kailangan kong matutong magbisa. Dahan-dahan, basta palagi. Mga kapatid, siguro hindi lang yung makaka-apply sa ating buhay, pag at sa inuwitan ng magasang pintuan bago lumapit. Naunyan na po yung daladala namin para walang maiwan sensasyon.